2 Pilipino ang kumpirmadong patay sa sagupaan ng Israel at grupong Hamas. Nakausap na ni Pangulong Marcos ang kanilang mga naulila. Tigil muna ang deployment ng mga OFW sa Israel pero hindi pa naman sapilitang pinauuwi ang mga Pilipinong naroon. May report si Ivan Mayrina. Kahit gabi walang tigil ang airstrikes sa Israel sa Gaza City bilang ganti sa pag-atake ng grupong Hamas itong weekend. Pagsikat ng araw, kita kung paano pinatag ng mga bomba ang mga gusali. Libo-libo na ang nasawi, kabilang ang 2 Pinoy na ayon sa Department of Foreign Affairs ay nasawi sa unang bugso ng pag-atake ng Hamas itong Sabado. 33 anyos sa Pinay caregiver ang isa, natubong Pangasinan at bagong kasal pa naman. Yung isa po ay habang pinipwersa ng militante mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Habang isa pa ay 42 anyos sa lalaking tubong Pampanga. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas. Ikinalungkot ni Pangulong Marcos ang pagkamatay ng 2 na hindi muna pinangalanan ng embahada sa pakiusap ng kanilang pamilya. Kinundina rin ng Pangulo ang mga pagpaslang at ang nagpapatuloy na karahasan. Kanina nakipagpulong siya kay Israeli Ambassador Ilan Flus. Nag-aalala raw siya sa 3 Pinoy na nawawala pa rin. Sa mga nasugatang Pilipino sa Israel, isa na lang nagpapagaling sa ospital. Saksi ang isang OFW sa pagpatay ng Hamas sa kanyang kapitbahay. Yung dalawa sa gitna naming bahay, yun yung patay. Pinagbabaril nila, pumasok yung mga Hamas. Itinaas na ng DFA ang Alert Level 2 sa Israel. Ibig sabihin, walang bagong deployment ng mga OFW. Wala namang sapilit ang pagpapauwi sa mga Pilipino roon. As the ambassador has mentioned, the killings happened on day 1 and the situation has considerably improved since then. Kung sa Israel bumubuti ng sitwasyon, tuloy-tuloy naman ang paglikas sa mga nasa Gaza. 70 sa 137 Pilipino roon ang humiling na makauwi na ng Pilipinas. Pero aminado ang ating embahada sa Jordan na hindi ito magiging madali dahil sa bakbakan sa Gaza-Israel border. May problema rin daw kung idadaan ang mga Pilipino sa kalapit na Egypt. The exit point near Egypt has been under attack. Kailangan daw magpatulong sa ibang bansa at sa United Nations para makapagbukas ng tinatawag na humanitarian corridor. Handa naman daw ang ating AFP na sunduin sila sa Gaza gamit ang isang C-130 at isang C-295 na eroplano. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung nalulula na kayo sa taas ng inyong electric bill, magtipid pa lalo sa kuryente, mga kapuso. Kasunod ng dagdag singil noong nakaraang buwan, tataas na naman ang singil ng Meralco ngayong Oktubre. 42 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil. Katumbas yan ng 84 pesos na dagdag sa electric bill ng bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Ayon sa Meralco, dahil yan sa pagtaas ng generation charge, transmission charge at taxes. Pinakamabigat daw ang magiging epekto ng paghigpit ng supply ng natural gas mula sa Malampaya na nagpapatakbo ng Santa Rita at San Lorenzo power plants. Binawi ni Jeff Tumbado ang alegasyong may katiwalian umano sa LTFRB na umabot pa hanggang Malacanang. Tila nabaliktad ang sitwasyon dahil siya na ngayon ang idinidiin ng ilang transport group na dawit sa lagayan sa ahensya. Narito po ang aking report. Sanay na ako sa mga kaso. 2 araw matapos lumantad bilang whistleblower ng umano'y katiwalian sa LTFRB na umabot pa raw sa DOTR at Palasyo, biglang kumambyo si Jeff Tumbado, ang dating Head Executive Assistant ni suspended LTFRB Chair Teofilo Guadis III. Kanina naglabas siya ng affidavit of recantation. Ang sinumpaang salaysay na ito raw ang kanyang public apology kina Guadis, Transportation Secretary Jaime Bautista at sa Office of the President. Wala raw siyang intensyon na siraan ng sinuman. Di raw niya sinasadya ang mga nasabi sa press con noong Lunes na bunga raw ng impulse, irrational thinking at poor decision making. Naudyukan lang din daw siya ng ilang tao na nakaapekto sa kanyang judgment. Pero pinaninindigan pa rin niyang may mga problema sa ahensya na kailangang imbestigahan. Tila nabaliktad din ang sitwasyon. Si Tumbado na dapat sana ay whistleblower, siya ngayong tinuturong dawit sa lagayan kapalit ng prangkisa. Sa press con ng ilang transport group kanina, sinabi nilang si Tumbado at hindi raw si Guadis
Siguadis ang nangingikil sa kanila. Sabi ni Ben Hermenor ng transport group na SV3, mahigit 300,000 pesos daw ang ibinayad kay Tumbado para maayos ang nakabinbin nilang prangkisa. Parang tumanggap lang ng pera, bahala na rin kayo. Parang ganun ang nangyari pa rin. Maging si Zaldi Pingay ng grupong Stop and Go, kinikilan umano ni Tumbado. Para daw maka-schedule kay chairman. Alam ko naman para sa kanya na lang yung sige na para matahimik ka na lang. Sa Viber message, sinabi ni Tumbado na sasampahan niya ng kasong libel ang mga nag-akusa sa kanya. Sabi naman ni Transportation Secretary Bautista, pinagpapaliwanag nila si Guadis na hindi pa rin niya nakakausap hanggang ngayon. Binigyan namin siya ng 3 araw since Monday. We'll have to make a decision whether to terminate him or file a case against him. Nakausap naman daw niya si Tumbado kaninang umaga. Ito daw ay gawa-gawaan lang daw ni Mar Balbuena. Sinabi niya na wala siyang sinasabi na ako ay involved sa katiwalian. Wala rin daw siyang sinabi na involved ang Malacanang at mga congressmen sa katiwalian na ito. Pinag-aaralan na ng mga abogado ni Bautista ang pagsasampa ng kaso kay Tumbado at kay Mar Balbuena ng grupong Manibela na kasama ni Tumbado sa presscon. Sabi naman ni Balbuena, maghahain siya ng reklamo sa PNP-CIDG dahil sa umano'y mga banta, harassment at pananakot daw ni Bautista. Bakit hindi nila kausapin din yung whistleblower? At bakit kami ang pinag-iinitan niya? Wala raw kinalaman ng sinasabing pananampal ng guro sa pagkamatay ng estudyanteng si Francis Gumikid sa Antipolo, Rizal. Yan ang resulta ng autopsy report at histopathological examination sa grade 5 student. Ayon sa PNP Forensic Group, nagkaroon ng intracerebral hemorrhage o pagdurugo ng utak at edema o pamamaga ng utak si Francis. Naputokan din daw siya ng ugat na isa raw rare condition. Ayon sa Chief of Police ng Antipolo, naipaliwanag na sa pamilya ni Francis at may kopya na rin sila ng autopsy result. Dahil dito, ruled out na rin ang homicide sa insidente. Kahit naman daw walang kinalaman ng umano'y sampal ng guro sa pagkamatay ng bata, gusto ng ina ni Francis na masampahan ng child abuse at matanggalan ng lisensya ang guro. Wala pang pahayag ang guro pero dati nang sinabi ng principal ng kanilang eskwelahan na hindi raw sinampal kundi tinapik lang ng guro ang pisngi ng bata. Cobra natagpuan sa loob ng lumang karaoke machine sa Nagcarlan, Laguna. Nahuli yan matapos ilabas ang karaoke machine at iba pang lumang gamit na nakatambak sa bodega ng isang bahay. Babala ng mga otoridad, lubhang makamandag ang Philippine Cobra. Iwasan daw ang marurumi o masusukan na lugar na kadalasang pinaglulunggaan nito. Araw ng butuhan para sa barangay and SK elections sa October 30 dineklarang special non-working day. Sabi ng Pangulo sa Proclamation 359, layo nitong bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makaboto. Sistema ng Philippine Statistics Authority o PSA, nahack din. Ang PSA pa man din ang nag-iimbak ng personal data ng mga mamamayan, population census at iba pang impormasyon. Ayon sa PSA, may nag-inject daw ng malware sa system nila na isang remote hack. Mukhang ang tanging apektado ay ang kanilang Community-Based Monitoring System o CBMS. Hindi raw apektado ang PhilSys system at ang National ID Database pati na Civil Registry Service dahil hiwalay na data center ito. Nagsasagawa na raw sila ng hakbang para matiyak ang seguridad ng kanilang systems at database. Puna ng DICT, maraming ahensya ang expired na ang security applications. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Atin-atin lang ito. May podcast na ang P-pop group na SB19. Habang si Moira ng Kapuso hit series na Abot Kamay na Pangarap, kinakarma na pero sumisikat sa TikTok. May report si Katati Bayan. Naalala ko bigla. Alam ko na yung trigger point ko, yung turning point ko kung kailan ako nagbago ng ugali. From performers to podcast hosts, kayang-kaya gawin yan ng P-pop Kings SB19. Nilaunch na nila ang kanilang Atin-Atin Lang podcast. Handa raw nilang i-share ang kanilang experiences, thoughts, and emotions. Welcome to Atin-Atin Lang with SB19. Karma is real para kay Moira Tanyag,
na karakter ni Pinky Amador sa Kapuso hit series na Abot Kamay na Pangarap. Kaya ang mga haters ni Moira, tuwang-tuwa. Ew! Bawa! Oh my God! Oh my God! Tulong! Si Pinky natatawa na lang sa comments sa kanyang kontrabida role. Kailangan may mahanap kang mahal na mahal mo about the character. Kasi mahirap yung hinuhusgahan mo yung character mo eh. Kasi kailangan committed ka rin sa kanya. Dahil sa karakter niyang si Moira, nag-viral siya ngayon sa SOCMED. Moira the Explorer. Pero chill lang naman daw si Moira at sumasabay pa nga sa trip ng haters. At talaga namang in-embrace na niya ang pagiging Moira the Explorer. Game na game din siya sa mga TikTok challenge. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 ipo-ipo ang sabay-sabay na namataan sa Negros Oriental. Nakunan sa video ang pamumuo ng mga yan sa karagatan ng Bayawan City. Ayon sa uploader ng video, natakot siya sa nasaksihan, lalo't isa sa mga ito ang tila lumalaki. Nang mawala raw mga ipo-ipo, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, nakaranas ng intense thunderstorm ang lugar. Malaki raw ang posibilidad na ito ang sanhi ng mga pamumuo ng ipo-ipo. World record breaking ang laki ng pumpkin o kalabasang inani ng isang lalaking taga Minnesota sa Amerika. Sa timbang na 1,247 kilograms o 2,749 pounds, kasing bigat nito ang isang hippopotamus. Nanalo yan sa Half Moon Bay Pumpkin Festival sa California sa Amerika. Tinalo nito ang dating record holder na may bigat na 2,702 pounds. Tamang-tama raw yan lalo't papalapit na ang Halloween. Isang kuweba sa Cavinti, Laguna ang natuklasang may nakatagong ganda. Bukod dyan, meron din daw itong hugis gulay na limestone at waterfalls. G tayo riyan kasama si Ian Cruz. Bumunti man kumpara sa iba, nananatiling tanyag ang mahiwagang ganda ng talon ng Pagsanhan. At sa anino ng kasikatan ng talon, nagpupubli ang isa pang atraksyon. Yan ang Cavinti Underground River and Cave Complex. Ang laki at sukat ng kuweba ay hindi pangkaraniwan. Dito magsisimula ang aming adventure. Ang makipot na bunganga ng kuweba, lagusan patungo sa mundong salatman sa sikat ng araw, hitik naman sa buhay, at natural na formang nahubog sa loob ng libu-libong taon. Halos lahat po ng uri ng mga limestone formation ay meron ang kuweba ng Cavinti. Mga bagay na nanghalina sa grupo ni Sandy, isang travel vlogger. Dati wala talaga siyang kalsada papasok. But then, nung na-discover siya na pwede for tourists, ginawa ng kalsada para mas madaling puntahan yung lugar. Papasok pa lang, sasalubong ng higanting limestone formation, nakawangis daw ng isang uri ng gulay. Ito po yung tinatawag namin na giant squash. Stalactites, stalagmites, may helictites, meron pang mga soda straw. At kung mapapagod sa paglalakbay sa kilo-kilometrong lagusan, maaari ring magtampisaw at maligo. Dahil sa loob ng kuweba, aakalain mo ba may maliliit na talon o waterfall? Provided na pala yung helmet, and bago naman kayo pumasok ng cave, talagang meron silang briefing. At ngayong unti-unti nang nakikilala ang lugar, ang hiling ni Sandy sa mga kapwa niya dayo. Pwede kayong mag-outing, magdala ng pagkain, but make sure na talagang hindi nyo lang iwan yung mga basura doon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.